What's up mga kaasang, at for today's video asikasuhin na natin itong ating binibreed na flowerhorn na pinagsama ko nga dyan sa isang aquarium na nakaraan dahil napansin ko na naglilinis na ng kanyang pag-iitlogan yung female. So ito guys, gawa tayo ng video para sa mga gustong mag-breed ng flowerhorn. Simulan natin dito sa pag-preparing natin. So noong una pinagsama ko yung aking male at female flowerhorn sa isang tank na nilagyan ko ng divider. So after a day or two yata, ito na sila. So napansin ko nga na naglilinis na ng kanyang pag-iitlogan yung female at medyo labas na yung labas na yung tube niya, kaya naisipan ko na pagsamahin na sila. So ngayon ang una kong gagawin, linisan ko muna yung aquarium dahil nga medyo may konting poop yung ating aquarium at kailangan natin malinisan yan para pag nangitlog sila malinis na agad yung ating aquarium. So tatanggalin ko lang yung konting poop dito dahil baka mangitlog na yung ating female kasi medyo nag-drop tube na siya. So tatanggalin lang natin yung mga poop at diretso dyan, drain. So ngayon, susubukan na natin silang pagsamahin. Ito yung pairing guys na importante rin, no? Kasi hindi lahat ng flowerhorn nagpe-pair. So ang una kong ginagawa, tinatanggal ko yung divider, tapos ino-observe ko sila, no? Kasi depende yan sa flowerhorn nyo kung ano yung ugali nila, no? Minsan pagkatanggal ko pa lang ng divider, nag-aaway na yan. Minsan naman hindi sila nag-aaway. So depende yung sa flowerhorn kung compatible sila, depende sa size nila, depende sa tapang din nila, no? Kasi yung mga female usually mas matapang talaga yan pag mangingitlog na. So pansin nyo rin yung ating female, meron siyang mga black markings, tapos medyo naging intense na yung redness niya dahil yan yung mga sign pag malapit na siyang mangitlog. So yun nga, naisipan ko na silang pagsamahin. Tapos kukunin ko na rin itong ating clay pot, no? Ito yung nilalagay sa sa paso, yung pangsalo ng tubig ng paso. So yun yung gagamitin natin para diyan mangitlog yung ating mga flowerhorn dahil mas gusto nila yung mga rough na surface. So yan, hugasan muna natin, banlawan muna natin dahil baka may mga alikabok yan para malinis. At bago natin ilagay dito sa aquarium, na tinitignan ko pa rin yung ating flowerhorn kung mag-aaway, no? Hindi pa rin ako basta-basta talaga nagtitiwala dyan kahit na na-breed na natin sila nung nakaraan. Dahil mga ilang araw pa lang after nung na-breed natin sila, siguro mga 3 weeks pa lang yung kanilang mga fry, ito na naman at mangingitlog na naman siya. So lagay natin to, no, dahil mas madali kontrolin yung flowerhorn eggs. Pag dito sila ng itlog, pwede nyo silang itagilid at mas madali ihiwalay yung mga mabubugok doon sa mga mabubuhay na itlog. So kaya mas maganda meron silang pag-iitlogan talaga. At yan, observe natin, no, dahil ako, yun nga, siguro mga 30 minutes ko yan i-observe. Lagay muna natin itong takip dito sa ibabaw para kung sakaling mag-away sila, i-divider din natin agad. So yan, kailangan i-observe nyo talaga yan. Walang 100% sure dyan na pag pinagsama nyo sila ng matagal na magka-divider, pag tinanggal nyo yung divider, hindi na sila mag-aaway, no? Minsan kahit isang buwan pa yan magkaganon, talagang nag-aaway pa rin. So ito yung unang batch natin ng HB12 na sila yung parents. Ang liliit pa, grabe, no? Mga 3 weeks pa lang itong mga to, pero masusundan na yata agad. Di pa natin sure, no? Pero try natin kung masusundan na agad. Kasi yung female natin, mukhang mangingitlog na talaga. At kung makikita nyo, talagang labas na yung tube niya at konti na lang. Tingin ko mangingitlog na to maya-maya. So pag mga ganyan, nagtitinginan, magtutukaan yan, sinasabi ko na nga. Magtutukaan yan, tapos minsan dinidistract ko sila, kinakatok ko yung tank, tapos minsan pag hindi ko na talaga makontrol, pinaghihiwalay ko yan. Minsan marami ring pwedeng maging cause, pwedeng masyadong maliwanag, pwedeng pag ganun patayan yung ilaw o kaya takpan nyo para hindi sila magkakitaan masyado at hindi sila masyadong nagkikita na maliwanag. So yun nga, pinaghihiwalay-hiwalay ko rin sila dahil baka nga tuloy ang mag-away yan at kailangan talaga silang i-observe, guys.
So yun mga kaasang, no, mga 15 minutes na ako nag-observe dito, tsaka ako lang napansin, hindi pala puno yung kanilang aquarium. Wala namang kaso yan guys, no, pero mas maganda, mas gusto ko kasi yung puno para hindi ko nakita yung water level at hindi nagkaka-watermarks yung ating aquarium. So tingin ko hindi na to mag-aaway at pwede ko na tong iwanan, no. Punuin lang natin itong tubig nila, tapos baka iwanan ko na yan dyan. Feeling ko maya maya lang mangingitlog na yan kasi talagang nakikitaan ko na siya ng ng behavior na mangingitlog na siya. So ayan, puno na yung ating tubig at lagyan na rin natin agad ng ating methylene blue. Itong methylene blue na to guys, ito talaga ang pinagagamitan nito, no? Para hindi magka-molds yung aquarium at pag nangitlog sila, para hindi magka-molds, nilalagyan talaga ng methylene blue yung tubig. Yan, para antibacterial din yan. Anti-molds. Kasi yung molds, delikado rin yung sa mga eggs natin dahil pag napasok ng molds yung mga eggs, mabubugok na rin talaga yon. So yan, iwan muna natin sila dyan at balikan natin sila maya maya. You want to play? Let's play. So yung mga kaasang, no, gabi na at nilagyan ko ng takip yung ating binibreed, no, kasi nga kada may maghuhugas do sa aming sink, naiistorbo sila. So ayan na nga, at gaya ng aking inaasahan, nangitlog na ang ating female, subalit hindi siya nangitlog doon sa dapat niyang pinagitlogan. So mas napili niya yung spot na yan sa tank. So medyo mahirap yan, no, medyo mahirap ihiwalay yung mga mabubugok doon sa mabubuhay. So pagdasal na lang natin na konti lang yung mabugok para hindi madama yung mga mabubuhay. At ayun, tapos na mag-lay ng eggs yung ating female kasi ang female usually mga 1 to 2 hours lang yan mangitlog. At after naman nun, pwede na natin alisin yung female kasi baka mag-away pa sila ng male. Tsaka yung male natin, kailangan ma-focus siya na mag-isa lang siya doon sa eggs para naman kung sakali magsisimilya pa siya, masimilya niya na maayos yung mga eggs kasi minsan may istorbo rin ng female yan at mag-aaway sila. So ngayon ang gagawin ko, tatanggalin ko na yung female dahil nga tapos na rin naman talaga siya mag-itlog. At ihiwalay ko na siya, ilalagay ko na siya doon sa dati natin pinaglalagyan sa kanyang aquarium. Ayan, oh. Yun lang talaga ang ng mga female guys, yan lang talaga ang trabaho ng mga female. Mangitlog, after mangitlog niyan, tinatanggal na talaga yan at iniiwan yung male. So itong male na to, maiiwan na yan dyan hanggang tingin ko bukas ng tanghali, yun, pwede na natin tanggalin yan. Kasi kung magsimilya man yan, oras lang din naman. So hayaan mo natin siya na mag-fanning dyan para hindi magkaroon ng mga bakterya at dumi yung itlog. Hindi naman niya kakainin agad-agad dyan, no? Pag may nabugok dyan at may nakita siyang nabugok dyan, yun, unti-unti niya nakakainin niya hanggang sa madamay na yung hindi bugok. At kaya kailangan din natin siyang alisin after 12 hours, mga ganun. So gabi na ngayon, bukas na natin yung tanggalin para sigurado tayo. Alright. So yung mga kaasang, no, makalipas ang magdamag, nakapag-decide na ako na tanggalin yung ating male, no. Tinanggal ko na rin yung dapat pag-iitlogan na hindi naman niya pinag-itlogan. So tatanggalin ko na tong male. Tingin ko ay maghihintay na lang tayo kung anong mangyayari do sa eggs. So itong male natin, kasi pag nakita ng bugok yan, pwedeng kainin niya yon at madadamay na nga yung mga hindi bugok. Kaya natin tinatanggal yan, no? Hindi ko alam sa ibang breeder kung ano yung ginagawa nila, kung iniiwan ba nila. Pero ako usually after 12 hours to 24 hours, tinatanggal ko na rin yung male at iniiwan ko na lang yung female natin. At i-set up ko yan para magkaroon ng daloy ng tubig yan. Para yun yung magiging fanning niya. So gagamit nga ako ng pump. Pero bago yon, tanggalan muna natin ng dumeno kasi nga dahil may kasama siyang breeder dyan kanina, sila yung breeder natin, may konting dumi pa rito. Kailangan talaga malinis yan. Pwede natin i-siphon yan habang hindi pa gumagalaw kasi pag gumalaw na yan mga yan, mas mahirap ma-siphon yan dahil may higop na natin. Ngayon medyo nakadikit pa yan, talagang stick na stick yan doon sa pinag-itlogan. Kahit itutok nyo yung siphon dyan, hindi nyo mahihigop yan. Pero once na nag-hatch yan, madali yan mahihigop, kaya mahirap na linisin pag may nag-hatch dyan. Though hindi pa naman sure na 100% tong mag-hatch dahil kahit naman nakapag-breed na yung breeders natin, hindi pa rin talaga tayo 100% sure na kada breed
natin, kada salang natin mag-hatch. So ayan, lalagyan ko sila ng top filter, tapos yung tulo ng top filter isasakto ko doon sa pinag-itlogan o doon sa itlog. So mabuti na lang medyo nasa gilid yung ating yung itlog. So ayan, gagamitan natin ng pump na hindi naman siguro sila mahihigop niyan. So yan, itatapat ko yung tulo ng tubig doon sa itlog para yung galing ng tubig parang nabubugan niya doon sa itlog at nagkakaroon ng konting parang nagpa-fanning na rin siya dyan, no? Mas maganda nga dun sa paitlogan kasi maitututok mo talaga, pero pwede na rin yung ganito, tapos malakas naman yung pump natin, umaabot naman siya hanggang doon sa bottom. So siya na yung magpa-fanning ng mga eggs na yan at hihintayin natin yan 24 to 48 hours kung ano ang mangyayari dyan. Yung paulit-ulit ko sinasabi guys, no, kahit nakapag-breed na tayo o na-breed na natin yung ginamit nating breeder dito, walang 100% sure na magbubuhay yan. So kahit ako hindi ako sure dyan. So kailangan natin hintayin at sana nga masundan agad yung ating HB12. At so yun mga kasang, no, makalipas ang mahigit isang araw, ito na yung update natin doon sa eggs na brinid natin noong nakaraan. So yan, kung mapapansin nyo, na konti na lang yung nakadikit doon sa spot na yon at gumagalaw yung mga eggs kasi nga nag-hatch na sila. So yun ang maganda doon, no? Pag nag-hatch na sila, natatangay na sila ng agos nung nung ating pump. So humiwalay na sila doon sa mga nag-molds o yung mga hindi nag-hatch kasi hindi naman din talaga 100% na mag-hatch yan. So yung mga nag-hatch natin, ayan, makikita nyo yung mga gumagalaw na yung mga eggs natin. Yan, medyo marami rin pala to, no? Medyo tingin ko lang nung una, konti lang siya nung sa spot na yun. Pero nung na siya, nung kumalat na siya, yan, medyo marami-rami. So, yun, successful nga ulit na na-breed natin at meron na tayong HB12 batch 2. So, ang pagitan niya ay 3 weeks lang, no? Napakabilis lang, napakasipag din kasi talaga mga itlog ng ating female. So, ayun, abang-abang na lang kayo guys pag nag-release ako niyan by January, yung batch 1 niyan ay ma-release na natin. Tapos yung batch 2, February pa yan. Tapos yun, kung gusto nyo ng flowerhorn fry na on breed ko, meron ako HB11 na nire-release. Ngayon, 150 lang ang aking fry. So pag wholesale may mga discount pa yan. So ito yung sinundan nila, HB12 batch 1. So matagal-tagal pa to, mga pa yan, January pa yan. First week of January pwede tayo mag-release niyan. So ayun, no, sana nag-enjoy kayo sa video na to at sana may natutunan kayo doon sa mga aspiring natin na flowerhorn breeders. Pwede nyo itong i-save para alam mo yun, pag gusto nyo pag-aralan o review ulit yung mga ginagawa ko para makapag-breed, andyan yung video natin. So hanggang dito na lang, kasang, fish out!